Ang sabi ng mga DDS, hinahanap pa rin daw ng mga Pilipino yung kamay na bakal. Really? Kamay na bakal? Kamay na bakal ba ang tawag mo doon sa isang dating Pangulo na ang kinakaya lang ay mga taga-squatter area, mga mahihirap, kaya nga diba napakaliit ng kanyang drug hole. Napakaraming na ganun, very bloody ang kanyang war on drugs, pero napakakaunti ng kanyang drug hole. Kasi nga mga kaibigan, ang mga pinaguhuli ay mga small-time pusher at small-time addict. So yan ba ang kamay na bakal para sa inyo? Hindi bali na lang. Ang kamay na bakal para sa akin ay yung kayang hulihin kahit ng mga sindikato at kahit na mga malalaking tao. Tingnan niyo itong article na to. News 5. Sa datos ng Philippine National Police, PNP, umabot ng mahigit na 43.8 billion ang halaga ng nakumpiska ng droga mula July 1, 2022 hanggang May 17, 2025. Sa ilalim ng administrasyon ni President Bongbong Marcos, mas mataas ito kumpara sa higit 14.3 billion na nasabat sa kaparehong panahon noong administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. See? So, sino ngayon ang may kamay na bakal? Yung isa na very bloody ang kanyang war on drugs, pinagpapatay lang ang ating mga kababayan na mga mahihirap na nasa squatters? Yung bang tipong ang nahuhuli lang sa kanila ay 1,000 na presyo ng shabu at yung mga ibang nagtutulak ay papatsi-patsi lang din? Ibig sabihin, hindi po niya nakaya, no, ni dating Pangulong Duterte, hindi niya kinaya ang mga sindikato. Doon lang siya sa mga maliliit kasi yun lang ang kaya niyan. Yun lang ang kaya niya dahil takot siya sa mga sindikato at sa mga malalaking tao. So kapag mga malalaking tao, ayaw niyang galawin. Katulad na lang ng mga pinoproteksyonan niya. Michael Yang, na kilala na merong Shabu Laboratory. Katulad na lang ng mga Alan Lee, mga Peter Lee, mga Charlie Tan, mga Kenneth Dong, na alam naman niya na yan ay mga involved sa droga. Pero prinoteksyonan niya at pinatakas pa niya yung isa. Oh. Kaya, tantanan niyo kami sa kamay na bakal niyo dahil hindi yan kamay na bakal. Namimili yan. 30,000, chinugi, mga mahihirap. Ang sabi nga ng mga nag-imbestiga, malalaman mo na mahihirap kasi yung mga natumba, pag tinignan mo nakatsinelas, ang dudumi ng mga paa, halos payat na parang hindi na kumakain, ang dudumi at butas-butas ng mga damit. So yan ba ang kamay na bakal sa inyo? Yung ang kinakaya lang ay mga maliliit na mga Pilipino? No way, hindi yan ang kamay na bakal para sa amin. Tuloy natin. Ayon kay President Marcos, layon ngayon ng kanyang administrasyon na mag-focus hindi lamang sa madalaki kundi sa maliliit din na drug peddlers. Pero pagbibigay diin niya, mahalaga pa rin ang due process. Inuutos din ng Pangulo sa mga law enforcement agency na habulin na rin ang mga nasasangkot sa street level na pagtutulak ng droga. So mga kaibigan, sa first 2-3 years ng ating Pangulo, ang hinabol kasi talaga ay mga sindikato. Kaya nga napakalaki ng drug hole. Tingnan mo, for 3 years ng ating Pangulong BBM, 43.8 billion. 3 years lang yan ha. Samantalang kay Duterte, for 3 years, the same din, 3 years, 14.3 billion lang. So pinagkumpara po mga kaibigan, malaking-malaki ang pagkakaiba. 43.8 billion sa 3 years ni PBBM, samantalang 14.3 billion lang sa 3 years ni Duterte. Kasi nga, kay PBBM, ang mga pinaghuhuli talaga, mga kaibigan, ay sindikato. Yung talagang mga sources ng droga. Samantalang kay Duterte, yung pinaghuhuli niya at pinagjujugi ay yung mga small-time tulak, small-time bangag. Yun lang mga kaibigan ang kinakaya ni Duterte. Pero hindi niya kaya ang mga malalaki. Kasi nga siya ay isang weak leader. Real talk tayo dito ha, walang personalan.